Dapat ipatupad na ang dagdag sahod hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Kaya bukas sama-sama tayong tutungo sa opisina ng Department of Labor and Employment DOLE sa Intramuros, kung saan haharapin natin mismo yang si DOLE Secretary Francis Tolentino na unang nagyabang nung historic daw na 85 pesos increase, pero tila nakukulangan pa rin tayo sa tapang na ipaglaban na ito hanggang dulo. Haharapin din natin yung grupo ng mga employers, lalo yung ECO, na magkaroon naman sila ng isang salita. Hindi pwedeng nire-respeto nyo yung batas na ginawa ng Kongreso para magtakda ng sahod, pero hindi nyo kinokondena yung mga lumalabag at bumabaluktot sa batas. Bukas kasi magkakaroon ng emergency meeting ang National Tripartite Industrial Peace Council o NTIPC, kung saan ang iba't ibang representante ng mga manggagawa, employers at gobyerno ay magpupulong tungkol dito sa nangyaring suspensyon ng aumento sa Metro Manila. Napakatagal na dapat naganap nitong pulong na ito. Higit isang linggo na ang lumipas mula nang naglabas ng TRO yung ating Pasig RTC. Sa isang linggo na yon, 588 million pesos na ang nawala collectively dun sa ating 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila. Ngunit napakahalaga pa rin ng pulong na ito para masagot yung ating mga katanungan. Paano nangyari na itong mga kasuhan na sinimulan ng R2 Builders at Redicon at ginatungan pa ng Alliance of Philippine Fishing Federation ay nagpahinto sa mundo at umento ng milyon-milyon na mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Ano ba ang magiging plano ng DOLE para ipagdiinan yung mismong probisyon ng labor code na bawal ang TRO at injunction sa proseso ng wage board? At meron naman tayong NWPC para sagutin yung kanilang mga apela. Paano natin tatalunin yung mga kaso na ito? Paano natin iiwasan dahil ngayon pa lang na wala pa ring umento sa sweldo dun sa mga probinsya dahil nga itong mga regional wage board natin ayaw magdeklara ng supervening event. Sila ay nangangamba na ganito rin ang mangyayari sa kanilang mga wage board at sa kanilang mga makukuhang umento sa sweldo. Dapat din nating linawin sa ating mga employers, huwag nyo namang gamiting palusot itong TRO na ito para hindi magbigay ng umento sa inyong mga empleyado. Wala pong pumipigil sa ating mga employers na kusang magbigay ng dagdag sahod sa kanilang mga manggagawa. Naniniwala pa rin kami na mas maraming mga employers ang may konsensya at sariling kusa para sa kanilang mga empleyado. Kaya wag po nating hayaan maging palusot yung TRO. Napakahalaga po nung ating magiging pagkilos bukas. Dahil kung nagpo-protesta tayo para sa ating mga politiko, lalong kayang-kaya at kailangan nating magprotesta para sa ating sariling dagdag sahod na inuuwi natin sa ating mga pamilya. Kung kaya nating tutukan yung higit 5 oras na impeachment trial kada araw, dapat din nating tutukan hindi lang yung mga hearings sa Pasig RTC para ibasura yung TRO at mga kasong ito, kundi para tutukan yung dapat marathon hearings na sa Senado at Kongreso para sa 200 pesos legislated wage increase na dapat lalong suportahan ngayon ng Department of Labor and Employment. Dahil bukas, sama-sama po tayo kikilos na may iisang panawagan. TRO at kaso ibasura na, dagdag sahod ibigay na,